Good morning everyone. My name is Kamarudin Desade. So now I'm going to discuss about the artist and his studio. So the artist and his studio, moving back to Europe, the big ship that propelled the evolution of the pivotal role of an artist in the arts started during the Middle Ages up to Renaissance period. So sa Europe is may mga pagbabago or evolution na naganap sa kanilang artists in terms of art during Middle Ages hanggang sa Renaissance period. So, ito yung mga naganap or evolution or transformation na naganap sa Europe during Middle Ages after Renaissance. Una is transformation of the craftsman to an artist or an independent artist. So sa Europe is ang tawag nila sa mga manggagawa is craftsman. So yun ay binago nila at ito ay naging artist. So pangalawa is widespread patronization of secular arts. So kumbaga mas patuloy na lumawak yung pagtangkilik nila sa arts. Pangatlo is assertion of cognition, the will, and individuality. So kumbaga dito is ito yung nagkaroon ng mga kakayahan yung mga artist natin, mga artists sa kung ano yung kaya nilang gawin bilang artist. So dito tayo sa figure 43, James Abbott McNeill Whistler, artist in his studio from sketchbook. So dito as you can see, yung paintings is nasa loob mismo ng studio, which is nandyan din yung mga other paintings na ginawa nila. So today, the artist studio have been a place of interest for the public. So ngayon, ang artist studio is kumbaga naging kumbaga nagustuhan ng maraming tao. So ang mga today ang ginagawa ng mga artist is kumbaga yung mga gawa nila is pinapublic nila para mas ma-promote pa yung mga kanilang mga arts na ginawa. So the studio model dates back from the Renaissance. So yun nga, ang model ng studio is nagsimula pa rin sa Renaissance. So dito sa Renaissance is dito na rin binago ng mga artists yung kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga tinuturuan nila or mga students nila, which is bumuo sila ng isang community na kumbaga doon nila tinuturuan yung mga students nila sa arts. So yung community na yun is hinati nila sa dalawa, which is the studio law and bottega. So ang studio law is a small room often lavishly decorated, dictated to reading, studying, and arts. So itong studio law is kumbaga ito yung room na maliit lang pero ang daming design, which is para ito sa pagbabasa at dito na rin sila nag-aaral. So the next one is bottega, the work studio or workshop of major artists in which other artists may participate in the execution of the project as commission of the major. So dito is ang ginagawa ng mga major artists is nagpa-participate sila para mas mag-improve pa yung kanilang mga gawa. So dito naman tayo sa France. So sa France, academies and art salon became popular.
So yun nga, sa France, ang Academies at Arts Salon naman is kumbaga naging popular siya. Kasi yung mga taga France is hindi lang sila nakapokus sa arts, kundi maging sa kanilang paligid na rin or sa environment. That's why yung Academics and Arts Salon is naging popular. So, criticism and analysis were highlighted as integral aspect of an engagement. So, yun nga ang criticism and pag-analysis is naging highlighted, kumbaga naging importante ito sa kanila in terms of pagkikipag-ugnayan. So, next is beginning of Industrial Revolution. So, beginning of Industrial Revolution had an interesting ramification for artists. So yung pagsimula ng Industrial Revolution is naging maganda yung resulta para sa mga artists, which is siguro kumbaga yung mga artists is mas na-improve nila yung kanilang mga ginagawa kasi nga dahil sa Industrial Revolution. Kumbaga dito nagkaroon ng maraming kagamitan sa arts, which is napakinabangan yun ng mga artists na kumbaga mas napaganda nila lalo yung kanilang mga gawa through sa mga kagamitan na yan. So yun lang po at maraming salamat.